Ayan, hip disarticulation. So itong hip disarticulation, ito yung surgery na pine-perform ng mga orthosurgeon para i-treat yung mga infection sa inyong lower extremities o yung sa inyong binte o sa inyong paa. So pag kayo nakuryente, di ba? At para hindi na kumalat yung infection na dahil sa nakuryente kayo, halimbawa, or na-aksidente kayo, kailangan ng putulin ng inyong paa. Kasi pag na-aksidente kayo yung infection. So para mawala yung infection, kailangan putulin yung inyong paa o yung isa sa inyong mga binte. No? Kasi ang alam natin na pagputol lang ang paa, diabetes hindi. Meron pang ibang causes yan. So, yung hip disarticulation is yung from the hip bone up to the hip bone, removing the lower limb at the hip joint. Yan. So, ibig sabihin, totally tinatanggal na yung inyong yung binte o yung paa. Ang natitira na lang yung inyong yung parang ng hita nyo, yung parang part ng hita nyo, yun na lang yung natitira. Kaya yung iba naka-wheelchair dependent na lang kayo or meron kayong saklay. So, yun yung na-vlog na natin nakaraan. Ito yung mga PWD members na nakakaranas ng phantom limb pain. No, maaring nanggaling sa ganitong surgical procedure. So, disclaimer, kung gusto niyo makapagtanong about this hip articulation in a deeper sense, which is gagawin ko din, consult an orthopedic surgeon. So, for vlog purposes lang to Okay. Vlog purposes lang to. So, ang survival rate nito is 68.75% ng cases nito pag 6 months, 56.25% pag 1 year, at 50% pag 3 years. So, ibig sabihin, habang tumatagal, bumababa yung survival rate nito. So, hindi kayo pwedeng mag-undergo ng hip disarticulation kung kayo ay merong ischemia. Yung ischemia is a restriction of blood flow through any body tissue. Ginugel ko muna yan. So, pag meron kayong ischemia, hindi daw kayo pwedeng mag-undergo ng pre-operative procedure ng hip articulation. Ibig sabihin ng pre-operative, bago operahan. Pag may ischemia, hindi pwede. Okay? Pero ang post-operative complications nito is yung wound infection. Pag na-infection yung mga sugat, na-infection yung yung pinagputol, yung natira, diba, pinutol yung natira, pag na-infection yun. Necrosis, siguro bukas natin iba-vlog yan. Nabasa kasi natin yung necrosis, so bukas na yan. No, kasi kailangan natin maintindihan. At isa pa pala, fatal din, hindi kayo pwede mag-undergo ng hip disarticulation kapag meron kayong tumor. Kasi ang mortality rate nun, o ang tsansang mamatay yung pasyente is 60%. So malaki ang tsansang mamatay yung pasyente kapag may tumor siya and then nag-undergo ng ganung procedure, mataas ang mortality rate. So, pinag-aaralan ng doktor if they will continue with the procedure or not. So, yun yung mga na-research nating mga facts. No? Kung may tumor, medyo anuhin muna. No? May ischemia, hindi pwede. Pag may wound infection, after yun na yung may complication na. Pero yung sinasabi kong ischemia at tumor, bago pa operahan yun. Pag natapos kayo yung operahan o pagkatapos yung mag-undergo ng amputation procedure, pag na-infection yun yung mas mahirap.
So yan, buti nalaman natin yan. Importanteng malaman natin yan. Napaka-importante. Kasi meron tayong mga PWD members at kakilala na nag-undergo ng hip articulation. I mean, 2 sa members namin dito, nakilala ko, undergo hip articulation. In my view, based dun sa images na nakita ko. So, yun lang po.